Maligayang pagdating sa aming channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na malinaw na senyales na maaaring magpahiwatig na hinihiling ng Diyos na magpatuloy kang magdasal para sa isang espesyal na tao sa iyong buhay. Minsan, ang mga senyales na ito ay maaaring subtil at nangangailangan ng espiritual na pag-unawa upang mapansin. Ginagabayan tayo ng Diyos sa mga misteryosong paraan, at ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay maaaring magbigay ng kapayapaan sa iyong puso at pag-renew sa iyong pananampalataya. Kung nagtataka ka kung dapat mo bang ipagpatuloy ang iyong mga panalangin o oras na bang magpahinga, ang video na ito ay para sa iyo. Sasaliksikin natin ng mabuti ang mga senyales na ito at tuklasin kung paano maaaring ginagabayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay ng panalangin. Ang magdasal para sa isang taong mahal mo ay maaaring isa sa mga pinakamasalimuot at sabik na karanasan sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan, tayo ay nalilito, hindi alam kung dapat ba tayong magpatuloy o oras na bang iwan ito sa kamay ng Diyos. Pero paano kung may mga senyales na kailangan mong magpatuloy sa pagdarasal? At paano kung ang Diyos ay naggagabay sa iyo kahit na ang lahat ay mukhang hindi tiyak? Ngayon, susuriin natin kung paano kilalanin ang mga senyales na ito at intindihin kung ano ang maaaring sinasabi ng Diyos sa iyong puso. Maaaring ginagamit ng Diyos ang mensaheng ito upang makipag-usap ng direkta sa iyo, kaya't maging maingat. Madalas tayong nasa isang sandali ng hindi tiyak, nagtatanong kung dapat ba tayong magpatuloy sa pagdarasal para sa isang tao o oras na bang magpatuloy sa buhay. Tayo ay nagtatanong, talaga bang nais ng Diyos na magpatuloy ako? Ang pagdududang ito ay karaniwan at bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa mga paraan na hindi palaging maliwanag sa unang tingin, ngunit palaging may mas mataas na layunin. Baka ginagamit ng Diyos ang panahong ito ng panalangin upang hubugin ang iyong puso o upang maghanda para sa isang espesyal na bagay na hindi mo pa nakikita. Ngayon, tuklasin natin kung paano mas maunawaan ang direksyon ng Diyos at ang mga senyales na ibinibigay niya sa atin upang magpatuloy sa pagdarasal. Isa sa mga pinakamalinaw na senyales na hinihiling ng Diyos na magpatuloy kang magdasal para sa isang tao ay ang pagkakaroon ng malalim na kapayapaan habang ikaw ay nagdarasal. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang kawalan ng pag-aalala o pangamba, kundi isang katahimikan na nagmumula mismo sa Diyos na pumupuno sa puso ng isang hindi maipaliwanag na kalmado. Kahit na ang mga pangyayari sa paligid ay tila hindi tiyak o mahirap, ang kapayapaang ito ay isang paalala na ang Diyos ay nasa kontrol at nakikinig sa bawat salita mo. Ang katahimikan na ito ay isang pagpapatunay na ang iyong panalangin ay hindi nasasayang at nasa isang paraan. Ginagamit ng Diyos ang sandaling ito ng pananalangin upang magtrabaho sa iyong buhay at sa buhay ng taong pinagdarasal mo. Kung naramdaman mo na ang kapayapaan habang nagdarasal, kahit sa gitna ng pagdududa, maaaring ito ay senyales na nais ng Diyos na magpatuloy ka. Tandaan ang mga salita sa Filipos 4:7 na nagsasabi tungkol sa kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa lahat ng kaalaman at magbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Maaaring ito ang paraan ng Diyos upang hikayatin kang huwag sumuko at magtiwala sa proseso. Isa pang makapangyarihang senyales na hinihiling ng Diyos na magpatuloy kang magdasal para sa isang tao ay kapag kanyang kinukumpirma ang direksyong ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Minsan, habang binabasa ang Biblia, parang isang taludod ang tumatalon mula sa pahina na direktang nagsasalita sa iyong puso tungkol sa tiyak na sitwasyon na pinagdarasal mo. Ang sandaling ito ay maaaring isang malinaw na mensahe mula sa Diyos na parang sinasabi, magpatuloy ka. Nakikinig ako sa iyong mga panalangin at nagtatrabaho sa sitwasyong ito. Ginagamit ng Diyos ang Biblia bilang isang paraan ng direktang komunikasyon sa atin. Sa mga oras ng pagdududa,
Madalas tayong nakakahanap ng mga talata na humihikayat sa atin na magpatuloy sa pananampalataya at magtiwala sa kanyang perpektong plano. Maaaring ito ay isang kwento ng isang taong nagdasal din ng taimtim, isang pangako ng pag-asa, o isang malinaw na utos na magpatuloy. Kung natanggap mo ang mga kumpirmasyon na ito habang nag-aaral ng Biblia o nagmumuni-muni, maaaring ito ay senyales na nais ng Diyos na patuloy mong ipagdasal ang taong iyon. Kapag ang salita ng Diyos ay nagsasalita ng tuwiran sa iyong puso, ito ay isang makapangyarihang paalala na Siya ang naggagabay sa iyong mga hakbang at mailayunin sa pagpapatuloy ng iyong intersesyon. Isa pang senyales na hinihiling ng Diyos na magpatuloy kang magdasal para sa isang tao ay kapag ang mga pangyayari sa paligid, kahit na ang pinakamahirap, ay nagsisilbing pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Minsan, ang proseso ng pagdarasal para sa isang tao ay kinasasangkutan ng pagdaan sa mga mahihirap na sitwasyon o pagharap sa mga hadlang na tila hindi masusugpo. Sa halip na mawalan ng pag-asa, ang mga hamong ito ay maaaring maging paraan ng Diyos upang lalapit ka pa sa Kanya, tinuturuan kang magtiwala at umasa sa Kanyang kalooban. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, madali tayong mawalan ng pag-asa, iniisip na ang ating mga panalangin ay hindi naririnig o na tayo ay nasa maling landas. Ngunit sa mga oras ng pagsubok na ito, ang ating pananampalataya ay nasusubok at pinapalakas. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga lalaki at babae na, sa kabila ng mga imposibleng sitwasyon, ay nagpatuloy sa pagdarasal at sa pamamagitan nito ay nakita ang kamay ng Diyos na gumagawa ng mga himala. Ang mga sandali ng kahirapan na ito ay maaaring paraan ng Diyos upang ihanda tayo para sa isang mas malaking bagay, binubuo at pinapalakas tayo para sa mga darating na pangyayari. Kung ikaw ay nahaharap sa mga sitwasyong nangangailangan pa ng higit na pananampalataya at pagtitiyaga, maaaring ito ay senyales na tinatawag ka ng Diyos na magpatuloy sa pagdarasal. Baka ginagamit ng Diyos ang mga hamong ito upang pinuhin ang iyong karakter, palakasin ang iyong tiwala sa Kanya, at ihanda ka para sa isang kinalabasan na hindi mo pa nakikita. Tandaan na kapag ang ating pananampalataya ay nasusubok, mayroon tayong pagkakataon na lumago sa espiritual at mas malalim na maunawaan ang kapangyarihan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Isa sa mga pinaka-nakaka-encourage na senyales na hinihiling ng Diyos na magpatuloy kang magdasal para sa isang tao ay kapag nagsisimula kang mapansin ang isang espiritual na paggising o positibong pagbabago sa buhay ng taong iyon. Maaaring, pagkatapos ng isang panahon ng consistent na panalangin, mapansin mo na ang taong pinagdarasal mo ay nagpapakita ng bagong interes na maghanap sa Diyos, nagsisimulang magtanong tungkol sa pananampalataya, o nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsisisi at pagnanais na magbago. Ang mga pagbabagong ito, gaano man kaliit, ay maaaring mga indikasyon na ang Diyos ay direktang kumikilos sa buhay niya, tinutugon ang iyong mga panalangin sa isang maliwanag na paraan. Mahalagang maunawaan na ang mga senyales na ito ay hindi palaging dramatiko o agarang lumalabas. Madalas, ito ay mga maliliit na hakbang, tulad ng pagtaas ng kagustuhang makipag-usap tungkol sa mga espiritual na paksa o bagong pagnanais na lumahok sa mga relihiyosong gawain. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring mukhang subtil, ngunit ito ay mga senyales na ang banal na espiritu ay nagtatrabaho sa mga puso at isipan na naghahanda ng isang magandang lupa para sa mas malalim na gawain ng Diyos. Kung napansin mo ang ganitong uri ng mga pagbabago, huwag mawalan ng pag-asa o tumigil sa pagdarasal. Ang espiritual na paggising na ito ay maaaring isang malinaw na senyales na ang Diyos ay nakikinig sa iyong mga intersesyon at may mas malaking plano para sa taong iyon. Magpatuloy sa pagtitiwala at pagdarasal dahil maaari kang magkaroon ng mahalagang papel sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Tandaan na, minsan, ang ating panalangin ay hindi lamang para sa agarang pagbabago,
kundi para sa isang malalim at pangmatagalang gawain na tanging Diyos lamang ang makakagawa sa kanyang perpektong oras. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na senyales na maaaring magpahiwatig na hinihiling ng Diyos na magpatuloy kang magdasal para sa isang espesyal na tao sa iyong buhay. Ang pakiramdam ng malalim na kapayapaan habang nagdarasal, kahit na sa gitna ng mga hindi tiyak na bagay, ay senyales na ang Diyos ay kasama mo at nakikinig sa iyong mga pagsusumamo. Kapag ang mga talata sa Biblia ay tila direktang nagsasalita sa iyong puso tungkol sa taong pinagdarasal mo, maaaring ito ay kumpirmasyon mula sa Diyos na kailangan mong magpatuloy. Ang pagharap sa mga pagsubok na sumusubok at nagpapalakas ng iyong pananampalataya ay maaaring paraan ng Diyos upang hubugin ang iyong karakter at hikayatin kang magpatuloy sa pagdarasal. Ang pag-obserba ng mga positibong pagbabago o espiritual na paggising sa taong pinagdarasal mo ay isang nakaka-encourage na senyales na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. Ang magdasal para sa isang tao ay maaaring maging isang malaking hamon, lalo na kapag ang mga sagot ay tila matagal dumating o ang mga pangyayari sa paligid ay nakakabahala. Gayunpaman, mahalagang tandaan na sa pagdarasal para sa iba, tayo ay nagtitiwala sa perpektong plano ng Diyos. Ang pagtitiwalang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Bawat panalangin ay isang gawa ng pananampalataya, isang pagkilala na wala tayong ganap na kontrol sa sitwasyon, ngunit naniniwala tayo na ang Diyos ay nagtatrabaho sa kanyang oras at ayon sa kanyang layunin. Kapag tayo ay nahaharap sa mga paghihirap at pagdududa, ang pagkakaroon ng kasiguraduhan na tayo ay nakahanay sa banal na plano ay nagpapalakas sa atin upang magpatuloy. Alam natin na ang Diyos ay tapat at Siya ay nakikinig sa bawat panalangin, kahit na hindi natin nakikita ang mga agarang resulta. Ang pagpapanatili ng pananampalatayang pananaw ay tumutulong sa atin na harapin ang mga pagsubok na may mapayapang puso, na alam na ang kalooban ng Diyos ay laging para sa pinakamabuting pakinabang. Ito ay isang paalala na ang ating mga panalangin ay hindi nasasayang, kundi bahagi ng mas malaking at mas perpektong plano. Kaya, magpatuloy sa pagdarasal ng may tiwala at pag-asa, na alam mong ang Diyos ay nasa iyong tabi, gumagabay at kumikilos sa mga paraang lampas sa ating pangunawa. Kahit na kapag ang pagdarasal para sa isang tao ay nagiging mahirap at tila malayo ang mga sagot, mahalaga pa rin na magpatuloy sa pagdarasal. Ang katotohanan ay ang Diyos ay palaging nakikinig sa ating mga pagsusumamo, kahit na hindi natin agad nakikita ang kanyang gawain. Ang kahirapan ay maaaring isang pagsubok sa ating pananampalataya, ngunit ito rin ay panahon kung saan ang Diyos ay hinuhubog at inihahanda ang sitwasyon para sa kanyang pagkilos. Ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang madalas ay lampas sa ating agarang pangunawa. Maaaring Siya ay nagtatrabaho sa mga aspeto ng sitwasyon na hindi natin nakikita, hinahanda ang puso ng taong pinagdarasal natin, o binabago ang mga pangyayari sa katahimikan. Ang Biblia ay nagsisiguro sa atin na ang kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa atin at ang kanyang mga iniisip ay mas malalim, Isaias 55:9. Kaya, kahit na hindi natin nakikita ang mga tiyak na resulta, hindi ito nangangahulugang ang Diyos ay hindi kumikilos. Ang pagpapatuloy sa pagdarasal ay isang gawa ng pananampalataya, isang pagpapakita ng tiwala na ang Diyos ay may perpektong plano, kahit na ang daan ay tila madilim. Magpatuloy sa pagdarasal na may pag-asa, sapagkat bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Siya ay nakikinig, nagtatrabaho, at naghahanda ng isang makabuluhang bagay na maaaring magpakita sa kanyang perpektong oras. Kung ang mensaheng ito ng pampatibay loob at pag-asa ay tumama sa iyong puso, nais kong hilingin na mag-subscribe ka sa aming channel upang makatanggap ng higit pang mga nilalaman tulad nito. Iwanan ng isang komento na ibinabahagi ang iyong sariling karanasan sa pagdarasal.
Kung paano mo nakita ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay o sa buhay ng isang tao na iyong pinagdarasal. At kung kilala mo ang isang tao na dumaranas ng mahirap na panahon at nangangailangan ng kaunting pampatibay loob, huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito. Sama-sama nating mapapalakas ang ating pananampalataya at suportahan ang isa't isa sa paglalakbay ng pagdarasal. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa iyong panonood hanggang dito. Naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong paglalakbay sa pananampalataya at ang iyong mga panalangin para sa mga mahal mo sa buhay. Naway bawat sandali ng intersesyon ay mapuno ng kanyang kapayapaan at naway maramdaman mo ang kanyang presensya na gumagabay at nagpapalakas sa iyo sa bawat hakbang. Magpatuloy sa pagtitiwala sa kanyang plano at malaman mong ang iyong mga panalangin ay may panghabang buhay na layunin. Naway ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay suma sa iyo ngayon at magpakailanman. Hanggang sa susunod na video at naway pagpalain ka ng Diyos ng labis. Tayo ay magdasal ng magkasama. Aming Diyos, kami ay nagpapasalamat para sa sandaling ito ng pagninilay at pagkatuto. Nais naming hilingin na patuloy mong igabay ang bawat isa sa aming mga puso, na bigyan sila ng kaliwanagan at kapayapaan na kailangan upang magpatuloy sa kanilang mga panalangin. Naway ang iyong karunungan ang magbigay ng ilaw sa kanila at ang iyong lakas ang magtaguyod sa kanila sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Pagpalain mo ang kanilang mga intersesyon at naway maramdaman nila ang iyong presensya sa buong kanilang buhay. Naway sumama ka sa kanila na nag-aalok ng pag-asa at pampatibay loob ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.